Assalamualaikum mga kapatid, narinig na ang boses ko? Naam po, Ustad. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Muli mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I-share ko yung aking lecture na sinend ko ito kay Radiyya, yung mga dalil na ating pinagbabatayan. Siya nga pala, sino sa inyo makapagbasa, yung nagbigay ng introduction kanina, pakibasa nga yung ating presentation kung nakikita ninyo. Bismillah, ang katotohanan ng da'wa at mga layunin nito. Okay, nanigurado na ako kung nakikita ninyo. Kung minsan nagluloko yung mga ganito, kahit na-share mo na, di raw nila nababasa sa kanilang mga screen. Okay, sa inyo nakikita ang pamagat ng ating paksang tatalakayan sa ngayon. Kung tutusin, ito ay pinakamahalaga. Tahasan ko pong sasabihin sa inyo, sa tagal ko na po sa larangan ng da'wa, na pagtanto ko na karamihan talaga sa mga Muslim, hindi po pinapahalagahan o masasabi natin sila sa walang bahala ang paksang ito. Bagkus ito para bang paksang walang kinalaman sa realidad nilang buhay. Bakit? Sabagat matagal na rin kasi akong nagbabahagi ng paksang ito sa mga kapatiran, maging sa individual, lalong-lalo sa mga duat, maging sa mga Islamic center, sa harapan ng pamunuan, ng dalawang center na rin dito sa Kingdom. Pero maging sa naturingang mga Islamic center at mga duat, bagaman din naman nila nire-refute yung ating mga sinasabi, sa sarili kong opinion para bang walang epekto. Kaya naman, prangkahan ko rin sasabihin sa inyo sa ngayon mga kapatid, ng epekto ng paksang ito sa sarili kong pagtatantya ay parang pagdadagdag lamang o maaaring pagbabawas ng isang patak ng tubig sa karagatan. Ang isang patak, alam natin, walang epekto sa dagat. Pero alhamdulillah, yung patak na ito, yung isang nakarinig, nagkaroon siya ng konting ideya patungkol sa katotohanan ng da'wa at mga layunin nito, na ang maaaring tinutukoy ng katotohanan ng sinasabi natin dito ay ang realidad ng pagdada'wa sa larangan ng da'wa mismo. Kukunti lamang ang manatalakay nating mga ahkam o mga alituntunin patungkol sa da'wa. Sinasabi ko itong walang epekto na para bang pagbabawas ng isang patak o kaya pagdadagdag ng isang patak sa dagat. Alam natin, wala namang epekto yun sa dambuhalang dagat. Ito po mga kapatid ay dahil sa marami sa atin ang may maling akala tungkol sa da'wa. Bakit kaya nagkaroon tayo ng mga maling akala? Ito po ay dahil sa paglaganap ng iba't ibang grupo, da'wa center, individual, na mga aktibo sa da'wa na nagdada'wa, hanggang sa inakala ng marami na ang da'wa ay ang natatanging ginagawa lamang halimbawa ng isang grupo na nakikita natin. Halimbawa, inakala ng ilan na ang pagdada'wa, ito ay mga tahasan kong ginamit itong mga halimbawang ito kasi alam ko na marami sa inyo ay mga balik Islam. Inakala kasi ng ilan na ang pagdada'wa ay ginagawa lamang ng dating hindi Muslim na yumakap ng Islam o kilala sa bid'a na katawagan sa atin sa Pilipinas, balik Islam, at ang born Muslim ay hindi ginagawa ang da'wa. Bagkus, maging po sa mga naturingang tinatawag sa atin kapag nakauwi ay mga ulama, yung mga nag-aaral sa mga Islamic University, ay ganito pa rin ang kanilang mentalidad. Minsan kasi mga kapatid, dahil sa isang seminar na ginanap dito sa pinakamalaking da'wa center sa Saudi,
at yan ay sa Jeddah, na kung saan dinaluhan po ng mga duat at mga estudyante ng Islamic University. Tinanong ko ang mga estudyante na kung sila'y gagraduate na sa Islamic University sa iba't ibang mga kurso, paano kayo makapagdakwa kako kung uwi na kayo sa Pilipinas nang hindi kayo natanggap bilang mga missionaries sa Ministry of Islamic Affairs? Sa mga kapatid nating Bangsamoro, ano man ang tribo, alam naman nila, siguro sa 1,000 na mga nag-graduate sa mga Islamic University, baka wala pang isa sa mga graduates na yon ay natatanggap sa Ministry of Islamic Affairs bilang mga missionaries. Paano kayo makapagdakwa dahil walang magpapasahod sa inyo? Paano kayo makapag-survive? Paano nyo tustusan ang inyong mga aktibidades? Mayroong nagsalita ng tahasan. Pansin ninyo ito mga kapatid, na parabang ang tanong ko sa kanila ay parabang nakakatawa na hindi angkop sa kanila. Sinabi niya, hindi kami mga balik Islam para magdakwa. Bakit ganito ang kanilang mentalidad? Sapagkat nakasanayan na ang mga nagdadakwa ay dating hindi Muslim na yumakap ng Islam o tinatawag sa ating mga balik Islam. Kaugnay pa rin dito sa maling akala mga kapatid na ang nagdadakwa ay dapat magaling daw sa Biblia. Hindi ka daw daaya kung hindi ka magaling sa Biblia. Kaya naman, maraming mga Arabo dito sa Saudi na mga nakasalumuha ko, at maraming mga born Muslim na nakapag-aral sa mga Islamic universities, na kapag nakapasok sa mga da'wah center at naging aktibo na sa pagdadakwa dito sa mga Islamic center, nag-aaral na rin sila ng Biblia. Ganoon din ang mentalidad ng mga Arabo. Dapat ang magdadakwa sa mga Kristiyano ay magaling daw sa Kristyanismo at magaling sa Biblia. Maraming mga Arabo ganun talaga ang mentalidad. Hindi lang mga Arabo, pang mga Muslim o nakararami sa mga Muslim. Ang nabanggit kong pag-aakala ng marami sa mga Muslim, ito po mga kapatid ay salungat sa katotohanan sa larangan ng da'wa sa nakararaming tao. Sinasabi kong nakararami, hindi naman lahat, lalong-lalo na po sa ating bansa, na ang karamihan ay mga ignorante sa katotohanan ng relihiyong Islam at ignorante kung sino ba ang totoong mga Muslim. Bakit? Narito po ang ilang mga halimbawang aktual kong naranasan. Kaugnay pa rin sa maling pag-aakala na ang da'wa ay dapat na ang nagdada'wa daw ay dapat ay balik Islam. Na ang akalang ito ay salungat po sa katotohanan ng da'wa. Maraming ulit ko nang naranasan sa aktual na pagdada'wa na may mga taong magtatanong ng personal na tanong pagkatapos na may makapagdakwa sa mga pampublikong mga lugar, kagaya sa mga plaza, sa mga basketball court. Ang katanungan nila kung minsan, personal, tunay ka bang Muslim? Totoo ka bang Muslim? Alam na natin ang nilalaman ng katanungang yan. Natural lang na kapag sinabi ko na ako ay isang Bisaya, siya ko pala Bisaya ko, pasensya na kayo sa ating pananagalog, matigas. Kapag sinabi mong ikaw ay Bisaya, marami sa mga Kristiyano ang walang tiwala. Bakit? Dahil hindi daw mapapanaligan ang salita ng isang hindi naman tunay na Muslim. Bakit? Natural kasi sa bawat isa sa atin na ang impormasyong mapagkukunan natin dapat doon sa original, hindi doon sa imitation lamang o peke lamang. Yan ang mga maling akala. Kaya naman ang akalang ito at ipinatutupad ng mga da'wah center na ang magdada'wa sa mga Kristiyano ay dapat daw balik Islam. Ito po ay salungat sa katotohanan sa larangan ng pagdada'wa mismo. At banggitin ko ang masakit na katotohanan. Ang maling akala po na ito ng mga kufar, ng mga Kristiyano sa ating bansa, na ang tunay na Muslim dapat ay may lahing Muslim, dapat marunong kang mag-Muslim
pag sinabi lang marunong mag-Muslim, ibig sabihin marunong ka magsalita ng dialect ng isa sa mga tribo ng mga Muslim sa Mindanao. Ang problema ang mentalidad na ito na mali, galing din mismo sa mga kapatid nating mga Muslim. Dahil sa karamihan sa atin ay kulang ng kaalaman patungkol sa Islam. Dagdag pa yung sabihin natin ng prangkahan, yung matinding pangungunyapit sa tribo, na kung saan ang matinding pangungunyapit sa tribo, parang ito ay espesyal lamang sa Mindanao. Samantalang sa Luzon at Visayas, na may iba't ibang mga tribo ang mga tao, iba't ibang mga lingwahe, iba't ibang mga lahi, wala ang tinatawag na pangungunyapit o pagiging panatiko sa tribo. Konektado pa ng mga kapatid sa maling akala na dapat kung magdakwa ay gagamit daw ng Biblia. Ito sa lungat rin sa realidad o katotohanan ng dakwa. Sapagkat kung magdadakwa lamang tayo sa mga tao tungkol sa mga pinaniniwalaan sa Islam nang hindi nasisipi pa, hindi na magkukot pa sa Biblia, halos imposible na may mga Kristiyano na magtatanong ng tungkol sa anumang topiko batay sa kanilang Biblia, halos imposible yan. Sapagkat ang nakararami sa kanila, alam natin, sa inyong mga balik Islam na narito sa ngayon, dating mga Kristiyano, hindi naman talaga nagbabasa ng Biblia. Wala nang alam sa kung ano ang mga pinaniniwalaan sa Kristyanismo. Ang iba pa nga, hindi nga siguro nakita maging ang cover ng Biblia. Maliban lamang po mga kapatid, kung ang topikong tinatalakay mo sa da'wa, halimbawa, ang mga quotations, puro Biblia, malamang din na may mga Kristiyano na may kaalaman sa Biblia, ang magtatanong batay din sa Biblia. Natural yan, kasi ikaw nagpasimuno. O kaya, sa mga nagaganap na debate sa pagitan ng Islam at Kristyanismo, kunyari, na kung saan napagkasunduan ng bawat panig, nagagamit ng Biblia bilang batayan sa talakayan. Kaugnay pa rin sa maling akala na ito na sa pagdadakwa ay kailangan daw gumagamit ng Biblia. Aktual ko pong naranasan nung nag-aaral pa ako sa Mati, Malaybalay City, Malaybalay Bukidnon. Siguro sa inyo mayroong alam sa tinutukoy kong Mati. Nag-request ako sa Dean na bigyan kami ng subject tungkol sa relihiyong Islam. Alam niyo mga kapatid, talagang natuwa yung Dean. First time daw sa school na nag-request ang relihiyong Islam na magturo ng mga paniniwala nito. Pero sinabi sa akin ng Dean na gusto daw niyang personal na kausapin ang superior ko. Kaya sinama ko ang kasama kong matanda ng daiya. Sinabi ng Dean, bigyan mo ako ng pangkalahatang ideya sa ituturo ninyo sa mga estudyante tungkol sa relihiyong Islam. Ang nakalulungkot, ang sinabi ng daiya, puro tungkol sa Kristyanismo at puro quotation sa Biblia, puro atake sa Christianity. Sinabi ng Dean, bakit Biblia? At bakit puro Kristyanismo? Ang gusto ko na magturo kayo ng relihiyong Islam ayon sa inyong holy book, ang Quran. Pero alam mo mga kapatid, ang akto na pangyayaring ito, walang epekto sa daiya na ito. Kapituko pa rin siya sa prinsipyong ang pagdadakwa ay kailangang gumamit ng Biblia. Nakakahiya. Aprobado ang request dahil sa puro Biblia ang sinabi. Sabi ng Dean, wala naman pala kayong ituturo patungkol sa Islam at saka patungkol sa inyong banal na aklat. Christianity pa lang ituturo ninyo. Kinansela ang request. May isa pa pong pangyayari sa Da'wa Center sa Quiapo. Siguro sa inyo na nasa Quiapo, maaaring alam nyo dati yung Abaton Building sa harapan ng Manila Golden Mosque. Diyan sa Abaton Building ang Islamic Center namin. Dumating na naman yung mga estudyante ng seminaryo para makinig ng aral ng Islam. Ang Roman Catholic Seminary kasi mga kapatid sa Manila, regular na pinapadala nila yung mga estudyante, yung mga magpapari na nag-aaral sa seminaryo.
doon sa Islamic Center. At ang regular po na nagle-lecture sa kanila, yung founder mismo ng Islamic Center na isang Jordanian. Baka ang iba sa inyo, alam niyo ang tinutukoy ko. Ang problema ng araw na yon, ang founder na Jordanian ay wala, absent. Ang nangahas na mag-lecture ay isang kilalang daiya na balik Islam. At ang salita ay puro atake sa Kristyanismo gamit ang Biblia. Tumayo ang isang pari at nagsalita. Pari, alam po pari yun kasi medyo may edad. At ang mga kasama niya, mga estudyante ng seminaryo, halatado mo naman na galit. Narito kami para pakinggan, sabi niya. Narito kami para pakinggan ang aral ng Islam. Lagi kami nagdadala ng mga estudyante dito. Itong araw na ito ang naiiba. Pag gusto namin pakinggan ang aral ng Islam, ayon sa inyong Quran, hindi para makinig ng tungkol sa Biblia at mga atake ninyo sa Christianity. Ang gusto namin pakinggan ay ang Islam, ayon sa inyong Holy Book. Gayon din naman, wala pa rin epekto sa daiya na ito, ang aktual na pangyayaring ito. Nanatili pa rin siya sa prinsipyo hanggang ngayon na ang pagdadawa ay kailangang gumagamit ng Biblia. Sa isa pang halimbawa, maliban dito sa mga Islamic Center na itinatag para magda'wa at individual na mga karamihan ay balik Islam, marami naman tayo mga kapatid na mga Moro sa iba't ibang tribo na naging active sa pagdada'wa sa mga Islamic Center. Alam natin mga kapatid, mayroon pang isang pinakamalaking jamaa sa buong mundo. Laganap ito sa buong mundo. Na nag-aangkin na sila'y nagdada'wa. Bukang bibig nila ang al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nakita nyo sa inyong mga screen ang salin, ang pag-uutos ng nakabubuti at pagsaway ng nakasasama. Sa madaling salita, ang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ito ay pagdada'wa o pangangaral ng Islam. Bukang bibig nila ito. Subalit ang mga gawain at paniniwala nila ay salungat po sa mga ashkam o mga alituntunin ng da'wa at al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dahil din po sa jamaa na ito, ang akala din ng marami sa mga Muslim, lalong-lalo na po yung mga sumama na sa kanila, na ang tanging pamamaraan ng da'wa sa Islam ay ang ginagawa nila. Nais kong bigyan ng konting tugon o paglilinaw ang patungkol dito sa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tugon sa maling akala ng marami sa mga Muslim dahil sa pinakamalaking jamaan na ito ang bukang bibig, laganap sa buong mundo. Pero ang paniniwala mismo nila, ang kanilang akida at ginagawa salungat po sa mga alituntunin ng al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar o sa isang salita, pangangaral. Isa po ito mga kapatid sa mahalagang paniniwalaan natin sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hindi ito espesyal doon sa tinutukoy kong pinakamalaking jamaa na laganap sa buong mundo. Ito po ay kabilang sa mga tungkulin nating dakila na sinasabuhay ng bawat Muslim saan man siya naroroon. Gusto kong pagdiinan, saan man siya naroroon. Ibig sabihin, hindi kailangang iwanan ang pamilya at maglakbay daw patungo sa ibang lugar sa loob ng 3 days, 3 buwan, 40 days, o kaya 1 taon. Ang iba ay lifetime na raw na naglarakbay sa daan ni Allah, tuluyan ng iniwan ang pamilya. Bagkus saan ka man naroroon, yan ang ating paniniwala. Sa trabaho ka man, sa pamilya ka man, sa kabarkada ka man, ikaw ay nagsasagawa, obligasyon mo ang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dahil sa pamagitan ng pagsasabuhay ng bawat isa sa mga Muslim na obligasyong ito,
Dito po nakasalalay ang kaayusan at kabutihan ng individual na mga Muslim, pamilya at sosyudad na Islamiko, lipunang Islamiko. Dito po nakasalalay ang kaligtasan at kapanatagan ng bawat isa sa pamundong buhay dito po sa dunya at saka sa akhirah. Sapagkat ang pagdadaawa po, siguro alam ninyo ang hadith na ito na inyong nakikita sa inyong mga screen. Hadith, ang aya na kung saan inihalin tulad ng propeta sa bangka ng kaligtasan ang da'wa o ang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. At ang obligasyong ito po yung pinakalantad o pinakatanyag na kakanyahan o katangian ng Islamikong komunidad o ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, na kung saan sa ating akida tayo ay ummah ng da'wa na pinagkalooban ni Allah ng karangalang higit sa lahat ng grupo ng mga tao dahil sa tungkuling ito ayon sa aya na inyong nakikita dyan sa Suratu Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kaya naman ang al-amru bil ma'ruf o ang pagdadawa ay isang kalasag, sabi ng mga scholar. Ito yung shield, kalasag ng isang mandirigma. Ito yung kanyang shield para sa kanyang kaligtasan, shield ng kaligtasan ng umman na ito. At ito'y kabilang sa napakadakilang khasais, napakadakilang katangian ng Islamikong komunidad ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. At dahil din po sa kahalagahan nito, marami sa inyo siguro nakabasa ng paglalahad ng propeta ng isang paghalintulad na sabihin natin na kahanga-hanga, madaling maunawaan, paglilinaw sa kahalagahan ng da'wa at ang mga resulta nitong kabutihan. Siyempre ang kabaliktaran naman, kapag ito ay pinabayaan, ang magiging resulta ay kapahamakan, kasiraan at katiwalian, na kung saan ang hadith na inyong nakikita sa inyong mga screen medyo mahaba. Basahin na natin ang kanyang salin. Ang kanyang salin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang halintulad ng isang nagsasakatuparan ng mga batas ni Allah at ng isang lumalabag nito ay gaya ng mga taong nagpalabunutan sa pagsakay sa bangka sa paglalakbay sa ilog. Ang iba ay napunta sa ibabang palapag ng bangka at ang iba naman ay napunta sa itaas na palapag ng bangka. At ang mga nasa ibabang palapag ay kumukuha ng tubig nila sa itaas na palapag at natatapunan nila ng tubig ang mga sakay sa itaas na palapag. Kaya naman nagsabi ang mga sakay sa itaas na hindi namin kayo hahayaan na kukuha pa ng tubig dito sa itaas at mang-istorbo kayo sa amin. Sinabi naman ng mga sakay sa ibang palapag, magbubutas na lang kami ng isang butas dito sa ibaba ng palapag upang doon kukuha ng tubig namin. Sabi ng propeta, kung hinaglangan nila ang mga bubutas ng bangka sa ibabang palapag, silang lahat ay maliligtas, at kung hahayaan lamang nila silang lahat ay malulunod. Ang hadith na ito na mahaba, hindi na kinakailangan ang pagpapaliwanag, madali nating maunawaan. At ito po yung kahulugan ng aya sa Quran. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Nangahulugan, natatama po sa inyong lahat ang kaparusahan ni Allah dahil sa inyong pakikiayon, pananahimik, o sabihin natin pagsasawalang bahala sa mga kasalanan, mga kasiraan, mga katiwalian na ginagawa na nakikita ninyo. Kagaya din doon sa paglalahad na ibinigay ng propeta o paghalintulad na ibinigay ng propeta sa pagbubutas ng bangka.
Kahit isa lang ang nagbubutas, pinabayaan nilang lahat, damay silang lahat. Pero siguro ang iba sa inyo naranasan ang ilang katuwiran na madalas na sinasabi ng maging ng ilang mga Muslim na alanganin ang kaalaman sa Islam. Lalong-lalo na, siyempre, ng mga kupar. Ito, madalas ko na itong napapakinggan. Sana respetuhin nyo naman ang relihiyon at paniniwala ng ibang tao. O wag naman kayong pakialamero sa buhay at pamumuhay ng inyong kapwa. O huwag ninyong pakialaman ang relihiyon ng ibang tao dahil sinabi ni Allah, lakum dinukum waliyadin. Para sa inyo ang inyong relihiyon at para sa akin ang aking relihiyon. Walang pakialaman. May dalil pa. Ang mga katwiran po na ito, mga kapatid, ay kabulaanan. Kung ibatay po natin sa pangangaral ng mga propeta na kung saan nasasaad mismo sa Quran at banal na kasulatan, siyempre, ng Ahlul Kitab. Sapagkat kung ayon po sa mga kasulatang ito, maging ang corrupted na Biblia sa ngayon, ang lahat ng mga propeta ay nangaral. Kung magkagayon, sila rin pala ay mga walang respeto sa iba't ibang paniniwala ng mga tao na salungat sa kanilang ipinangangaral. Alam natin, hindi. Bagkus ang tungkulin lamang ng mga propeta ay pagpapaabot ng mensahe at siyempre nasa tao na ang desisyon kung tatanggapin ba nila ang ipinapangaral o hindi. Dahil alam natin ang aya na inyong nakita sa inyong screen, la ikraha fid din. Tapos yung isa pang aya, wa ma alayna illal balagul mubin, ang tungkulin lamang ng mga propeta at mga Muslim na kung saan sumunod sa yapak o sa landas ng mga propeta ay pagpapaabot ng ipinag-utos sa kanila na ipaabot ng mensahe, ipaabot ng maliwanag, bil hikmah, at wala sa kanilang kamay ang kapatnubay ng mga tao. Dahil ito ay nasa pagpapasya ng mga tao at kalooban ni Allah. Kung hindi tumanggap ang kafir ng Islam at hindi nagbago ang masamang loob na nag-aangking Muslim, ang mga Muslim po na nangangaral sa ating paniniwala ay hindi naman pananagutin at parurusahan ni Allah. At kung totoosin po mga kapatid, napakaraming dalil na sinabi ng propeta tungkol sa kahalagahan ng obligasyong da'wa o al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yung nakita niyo sa inyong mga screen. Okay? Hindi na natin basahin. Medyo mahaba. Mayroon pang aya sa Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ngayon, yung aya na inyong nakikita na ito tumbas din ay ang paghamak, pagsumpa o sinumpa ni Allah. Nakita niyo sa unang word ng aya na kung saan sinumpa ni Allah ang mga kupar na kabilang sa mga Yahud dahil sa pag-iiwan nila, din nila isinabuhay ang inutos sa kanila na al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. I-check niyo na lamang sa Al-Maidah 78-79. Ang unang word, lu'an alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ang pangalawang aya, kanu la yatanahawna amung karing fa'alu. Sila noon ay hindi nagsasawayan laban sa isang nakasasamang ginagawa nila. Nakikita ba nila sa kanilang kapitbahay ang mga nakasasama na nahimik lamang? At alam natin itong hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Di na natin kinakailangan pang isalin ang nakararami siguro sa inyo memoryado at mayroon naman kayong kopya ng lecture natin sa ngayon. Ang nakita ninyo sa inyong screen,
mga katangian ng mga ngaral, ito ay hinako ko mula sa aklat na Al-Aqidatul Muyassara na sinabi ni Sheikh Ahmad Al-Qadi, wala budda min al-ilmi qabla warifqi ma'ahu was-sabri ba'da. Kinakailangan na may kaalaman bago nito, kalumayan kasabay nito at pagtitiis matapos nito. Ang mga katangiang binanggit, yung tatlo, kaalaman, kalumayan, pagtitiis, hindi ko na siguro isa-isahing talakayin ng buo, talakayin kahit buod man lang ang tatlong ito. Na karamihan sa inyo, maaaring alam ninyo. Kung may time tayo mamaya, maaaring tatalakayin natin yung panghuli dyan, yung pagtitiis, na kung saan ang nakikita niyong aya, ito ay payo ni Luqman sa kanyang anak. Sabi niya, ya bunay, aqimis salat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Anak ko, magsagawa ka ng salat, mag-utos ka ng nakabubuti, at magsaway ka ng nakasasama, wasbir at magtiis ka sa anumang tatama sa iyo na resulta ng kanyang pagdadaawa o pagsasagawa ng al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. May ilan po mga kapatid na mga patutunan na tatalakayan natin ng pahapyaw lamang o maaaring isa lang siguro sa mga panuntunang ito. Mga mahalagang panuntunang alinsunod po sa batas na kung saan sinang-ayunan ng matinong pag-iisip ng tao. Mga panuntunan sa paksang ito na al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Siguro ang number 2 hanggang number 9, maaaring talakayin natin kung mayroon pa na tayong natitirang oras. Siguro itong isa lang muna sa ngayon bilang halimbawa na ang al-amru bil ma'ruf, mayroong mga panuntunan, mga ruling, mga rules na dapat sundin. Ang una dyan, pag-uuna sa higit na mahalaga at higit na karapat-dapat. Kailangan nating tiyakin ang kahatulan, hukom ng inuutos sa atin kung ito ba ay wajib o ito ba ay mustahab. Alam natin ang kaibahan ng wajib sa mustahab at kailangan din nating tiyakin ang hukom ng sinasaway natin. Yung sinasaway natin, pinipigilan natin kung ito ba ay haram o kaya makruh, sapagkat ang mga pagkakaiba po mga kapatid ng hukom o hatol at kalagayan kung minsan ay nagkakasama. Kaya naman, kung minsan ang ilang mga kahatulan ay nangailangan ng higit po na paglilinaw sa kalagayang ito, ay kailangan po mga kapatid ang kaalaman sa fiqh at kailangan ang kaalaman sa tinatawag na masalih ama o kapakinabangan napipilipit yung aking dila sa Tagalog, kapakinabangan ng bawat usapin. Kaya naman ang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ay nangangailangan po ng pagtitimbang, nangangailangan ng kaalaman sa tinatawag na mga bagay na higit na may karapatang mauna. Sa Arabic, tinatawag itong awlawiyat. Kapag nagkasabay kasi ang dalawang hukom, halimbawa, haram at makruh, kung gamitin natin ang ating sentido common, hindi maaaring sawayin ang makruh, yung makruh lamang, samantalang mayroon pong kasabay na haram. Narapat na unahin ang haram. Hindi rin maaaring, kung kabaliktaran, halimbawa, utos. Halimbawa, hindi maaaring iutos ang isang mustahab, samantalang mayroong wajib na kung saan hindi ginagawa. Kaya naman kinakailangang unahin ang higit na may karapatang mauna at higit na mahalaga.
At ang number one po na ito, mga kapatid na panuntunan, napakaraming dalil mula sa Quran at Sunnah hinggil sa mga awlawiyat o mga bagay na higit na may karapatang mauna. At ang sinumang hindi ito tinupad sa batas ng Islam ay nagkakasala. At nakadepende rin sa kahalagahan ng bagay ang laki ng kasalanan. Halimbawa, siguro madali itong maunawaan. Sinabi sa Quran na kapag tiyak ang kamatayan ng isang Muslim, kung hindi siya kakain o kaya iinom ng haram, pero pinili niya na huwag uminom o kumain na naging sanhi ng kanyang kamatayan halimbawa, mapaparusahan siya sa impyerno. Paniwala natin yan. Bakit? Alam natin lahat na alin ba ang higit na malaking kasalanan? Ang pagkain at pag-inom ng haram o ang pagkitil ng sariling buhay? Alam natin ang pagkitil ng sariling buhay. Subalit ang may jamaa at ang pinakamalaking jamaa na ito na tinutukoy ko, na kahit sa loob ng isang masjid ay may puntod, libingan ng isang kinikilala nilang wali na doon nagdudua at nagtatawaf ang mga tao. Ang jamaa na ito, nagdadawa pa rin sila sa mga tao ng pagsasala sa masjid. Ngayon, kung tanungin natin, alin ba ang mas malaking kasalanan? Ang pag-iiwan ng jamaa sa naturang masjid o ang pagsasagawa ng shirk? Alin ba ang pinakamalaking kasalanan? Pag-iwan ng jamaa o paggawa ng shirk? Ang malala, ang jamaa kasi nito, ang paniniwalang pinalalaganap nila ay hindi dapat natangkilik at mangaral ng akida, alang-alang daw sa pagkakaisa ng mga Muslim. Ang mahalaga sa kanila na sumama ang mga Muslim sa jamaa, sa kanilang jamaa, sa kanilang pag 3 days, pag 40 days, kahit pa ang pagsasala o pagdudua at iba pang mga ibadat ng isang Muslim na ito ay bid'a at saka shirk. Dadako tayo dito sa layunin ng da'wa. Sinipi natin sa sinabi ni Sheikh Ahmad bin Abdurrahman Al-Qadhi pa rin sa kanyang aklat na Al-Aqidatul Muyassara. Sabi niya, tahqiq al-ubudiyyah li Rabbil Alamin wa taharruru min ar-riqi lil makhluqin. Ang pagsasakatuparan ng pagkamananamba o pagpakaalipin sa Panginoon ng mga nilalang at ang pagkalaya mula sa pang-aalipin ng mga nilikha. At ito po ang pinakabuod na kahulugan ng unang shahada na inutos po ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ang ating ipangaral. Maaring narinig yun ang inutosan ng propeta si Mu'adh bin Jabal para mangaral sa Yemen. Sinabi niya na ipangaral itong unang shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Ito po kasi ang buod sa layunin sa da'wa ng mga propeta at mga mensahero upang palayain ang mga tao mula sa pagsamba at pagpapakaalipin sa kapwa nila alipin at upang maging alipin lamang ng Panginoon ng mga alipin. Maaring lagi nating narinig ang aya na ito, walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ang layunin ng da'wa ng mga propeta na siya ring tinahak ng mga Muslim ay ang pagpapalaya sa mga tao sa kadiliman po ng kufur. Alam siguro ninyo ang mga terminolohiyang ito. Kufur, shirk, maling akida o ideolohiya tungo po sa liwanag at katarungan ng tuwid na akida ng Islam. Ito ay ang pagsasaayos sa tao, pagsasaayos o pagreforma sa tao upang maging tuwid ang kanyang paniniwala, ang kanyang akida. At syempre kapag naging tuwid ang kanyang akida,
magiging tuwid na rin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At susunod na rin dito ang pagsasaayos o pagre-reforma sa kinabibilangan niyang sosyudad upang mawala ang anumang mga nakasasama o supili ng anumang nakasisira o kasiraan, katiwalaan o tinatawag na injustice. At ito po ang katotohanan sa layunin ng da'wa ng Islam na kung saan sinabi ni Rabi' bin Amir na commander ng Persyanong hukbo ng sinakop ng sinakop po ito ng mga sahaba. Medyo mahaba ang kanyang sinabi. Sa inyong mga screen mababasa ninyo. Allah ta'ala linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dayqid dunya ila si'atil akhirah. Basahin na natin yung ating isinalin. Sinugo kami ng Allah upang padayain ang sinumang niloob niya na mga alipin mula sa pagiging alipin sa kapwa alipin, upang maging alipin lamang ni Allah, at mula sa kakitiran ng buhay sa mundo tungo sa kalawakan ng kabilang buhay, at mula sa inhustisya ng mga relihiyon tungo sa katarungan ng Islam. Medyo mahaba pa, maaaring basahin nyo na labang. Ibinigay ko naman sa inyo yung kopyan, itong lecture ko, na kung saan pansinin po natin mga kapatid itong salitang ito. Min dayqid dunya ila si'atil akhirah. Sa salita nito ni Rabi' bin Amir, upang palayain mula sa kakitiran ng buhay sa mundong ito tungo sa kalawakan ng kabilang buhay. Ito ang gusto ko kasing pagdiinan. Meron lang akong mahalagang paksa na gustong itanim natin sa ating mga puso at isipan. Pansinin po natin ang mga salitang yan. Ang mga taong hindi naniniwala sa kabilang buhay o araw ng paghuhukom, ayon sa salitang iyan ng mga sahaba, ay makitid o limitado ang kanilang pananaw, yung kanilang pananaw sa buhay. Sila ay mga alipin lamang ng pangmundong buhay, wala sa kanila ang akhirat. Yan ang mga kupat. Dahil kung wala pong paniniwala mga kapatid sa akhirat o araw ng paghuhukom, walang kabuluhan ang buhay na ito sa mundo. Sabihin natin kulang. At hindi makakamit ng tao ang lubusang katarungan, lalong-lalo ng mga mahihina na wala naman talagang kapangyarihan. Napansin natin yung kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Makikita natin yung mga kapangyarihan, kahit gaano pa, kahit mga trilyones pa ang kanilang ninanakaw, makapangyarihan . Pero yung walang kakayahan, kahit nagnakaw lamang ng isang salop na bigas, kulong. Halimbawa mga kapatid, gusto lang nating pagdiinan na walang batas sa mundong ito, kahit na ipatupad pa ang Islamikong batas. Hindi talaga dito sa mundong ito, hindi talaga makakamtan ang lubusang katarungan kasi makitid ang buhay na pangmundo kung hindi tayo sumampalataya sa akhirat, na kabilang dan yun sa layunin ng pagdadakwa, palayain ang tao sa kakitiran ng buhay sa mundong ito. Halimbawa mga kapatid, anong batas kaya sa mundong ito makapagbibigay ng lubusang katarungan, kompletong katarungan sa krimeng ginawa ni Hitler sa mga Yahud? Kung totoo man yon na si Hitler ay pumatay, sinunog niya ng buhay ang 6 million na mga Yahud, siguro, kung hatulan man si Hitler ng kamatayan sa pamagitan ng pagsunog ng buhay, sunugin din siya, kagaya sa 6 million na kanyang sinunog ng buhay. Alam natin, yun ay katumbas lamang ng isang tao, dahil si Hitler ay isa lang. Katumbas lamang yun ng isang tao na sinunog niya ng buhay sa 6 na milyon. Ang tanong, paano naman ang katarungan sa natitira pang ang 6 million? Bawasan ng isang tao. May natitira doon, may natitira pa na 5,999,999. Paano ang kanilang katarungan? Sana ang hustisya para sa kanila?
Pero alam natin, bilang mga Muslim, kasi hindi tayo kulong sa pangmundong buhay kasi ang ating pinahalagahan ay ang akhirah. Sa araw ng paghukom ay maaaring hatulan ni Allah si Hitler ng mahigit 6 na milyong ulit na kamatayan. Ang layunin po ng da'wa, sa inyo nakikita sa screen, iqamatuddin, pagpapanatili ng din o pagtatatag ng din, at ito hindi lamang pangangaral sa mga tao upang maging maayos o ma-reforma ang isang tao na dati pong namumuhay sa kadiliman ng maling akida, maling paniniwala, at maling paraan ng kanilang mga pagsambat, pagpapakaalipin. Kung tatanungin mo kung kahit sinong pari o pastor, saan ba ninyo pinagbatayan? Sa inyong Biblia, ang mga ginagawa ninyong pagsamba sa inyong mga simbahan, wala siya mapakita kasi mga ininbento lang yun. Mga ininbento lang. Pati yung kanilang mga paniwala, puro mga invento. Ang layunin natin ay hindi lamang basta't para palayain ang tao sa maling paniniwala. Maling paniniwala nilang ito at saka maling pagsamba. Bakos ito po ay pagreforma din ng lipunang yung sosyudad na kinabilangan ng taong ito na naituwid ang kanyang paniniwala. Sapagkat ang maling paniniwala, tandaan natin mga kapatid, yung maling paniniwala at maling ideolohiya ng mga tao ay impluwensya ng sira nilang akida, sira nilang simulain ng lipunan na kanilang kinamulatan. Bagkus ito po ang pinakamalaking kasiraan na misyon ng mga propeta na isaayos na sinasabi sa Quran, inna syirka la zulmun azim. Ito ang pinakamalaking kasiraan, pinakamalaking inustisya, pinakamalaking kasalanan. At ang sirang akida na ito, ang pinakamalaking kasiraan. Ang epekto nito sa tao ay ang pagpapakaalipin sa iba pa, bukod kay Allah. At ang pagpapakaalipin ito ng mga tao sa kapwa nila nilikha, ito po ay makakasanayan na nila hanggang sa abot sa punto po na ipinagmamalaki ng isang tao na si alipin o kaya tauhan ng isang makapangyarihan, kahit ang makapangyarihan ito ay mapaniil o gumagawa ng mga inustisya, pinagmamalaki na siya ay tauhan ni mayor o maaring tauhan ng barangay kupitan. Barangay kupitan. Dahil dito, ang layunin po mga kapatid ng da'wa na reformasyon ng sirang lipunan, ito po mga kapatid ay nabubuod sa 3 mahahalagang pagsasaayos. Ang una diyan, pagtutuwid ng akida o paniniwala o ideolohiya. Okay? Ang ikalawa yan, ang paggagabay sa mga tao tungo sa tamang pagsamba kay Allah ng walang bahid, ng karumihan, ng bid'ah. Ang ikatatlo, paglaban sa inhustisya, kasiraan at katiwalian. Yan ang pinakabuod na layunin ng da'wa. Kung laloobin po mga kapatid, insyaAllah, na mabigyan pa ninyo ako ng pagkakataong makapagbahagi ng mga aral ng Islam sa inyong grupo. Ibabahagi ko po ang paksang ang kahalagahan ng da'wa sa Islam. Ang kahalagahan ng jama'ah sa pagdada'wa sa Islam. Ang paksa kong ito ay konektado kagaya sa paksang tinatalakay natin. Konektado pa rin ito sa akida. At dito natin matatalakay ang katotohanan, ang tinutukoy kong katotohanan, yung realistikong da'wa na kung saan nakalulungkot sa panahon natin sa ngayon. Karamihan po sa mga duat at mga da'wa center ay wala na sa realidad na kalagayan ng mga dinada'wahan sa isang bansa o kaya sa isang lugar. Siguro ibigay ko sa inyo ang pinakabuod o pahapyaw na kaalaman hinggil sa jama'ah. Na ito po ay nabuo sa pamamagitan ng pagtupad ng tungkuling da'wa o
o pangangaral. O yung sinabi nating al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ang Jamaah nito nabuo dahil sa da'wah. Ito Jamaah ng pag-aaral. Jamaah ito ng pag-aaral upang maging tuwid ang akida at tuwid ang mga pagsamba na sinabi natin kanina nang walang bahid ng anumang shirk o bid'ah. Kung tuloy-tuloy po mga kapatid ang pag-aaral ng Jamaah, kung gayon ay tuloy-tuloy din ang pangangaral. Habang tuloy-tuloy ang pag-aaral, tuloy-tuloy din ang pagdadakwa ng anumang kanilang napag-aralan. At bawat isa na tumugon po sa da'wa ng Jamaah na ito ay isasama rin sa Jamaah. Kabilang din siya sa mga kasabi na may kinikilalang iisang imam. Ang imam na tinutukoy natin dito, pinuno. Ibig sabihin, ang taong hindi tumugon mga kapatid sa paanyaya o sa da'wa ng Jamaah na ito, bagaman sila'y nag-aangking mga Muslim, sila'y hindi kabilang sa tinatawag na kapatirang nagkakabuklod, nagkakaisa sa isang Jamaah na kung saan mayroong kinikilalang isang pinuno. Sapagkat ang iisang nagbubuklod sa mga Muslim sa isang Jamaah at iisang pinuno ay ang tuwid na akida. Hindi po tayo pinagbigkis, hindi po tayo pinagbuklod, hindi po tayo mga kapatid nagkaisa dahil sa lahi. Halimbawa, dapat tayo magkaisa kasi pareho tayong Bangsamoro. Ay dapat tayo magkaisa mga kapatid kasi pareho naman tayong mga Maranao. O kaya pareho tayong mga Tausog o mga Maguindanao. Kasi ang pagkakaisa sa aral ng Islam, hindi batay sa lahi na sinabi ng propeta, ang sino mang nag-aanyaya sa pagkakaisa dahil sa lahi, dahil sa tribo, siya ay nag-aanyaya tungo sa jahiliya. Natural, habang dumadami ang kasapi ng Jamaah, lumalakas din ito upang ipagtanggol ang mga sarili nila laban sa pang-api sa kanilang kinabibilangang susyudad. Hanggang sa tuluyang magkabuklod at magkakaisa ang lahat o sabihin natin karamihan sa mga Muslim sa isang pamayanan at bansa. Sa ganito po, tuluyan ding mamamayani ang katarungan laban sa injustisya ng mga mapaniil na may mga kapangyarihan sa pamagitan ng Jamaah. Kung walang Jamaah, suntok sa buwan yun, hindi yun mangyayari. Yung hinahangad nating tinatawag na katarungan ng isa sa mga kapatid na naapi. Sa ganito pong paraan mga kapatid at proseso ang pagtatatag ng mga Muslim ng Jamaah sa bawat bansa na kinabibilangan nila hanggang sa sila magkaisa sa buong mundo sa isang imam buong mundo. Sa kanilang kikilalaning iisang imam at ito ang kalubusan, ito ang kompleto na pagkakaisa ng mga Muslim sa buong mundo. Dahil ang buong mundo kinakailangang mayroong isang Jamaah lamang ang mga Muslim. Dahil po sa ang realidad ng kalagayan ng mga Muslim sa ngayon, lalong-lalo sa ating bansa, ay wala naman talagang isang Jamaah na may kinikilalang isang pinuno ng bawat kasapi. Halimbawa, sinasabi natin, regular na nag-aaral at nangangaral, regular na nag-aaral at nagdadakwa. Kung gayon, sinasabi ng mga scholar, kahit noong una pang panahon, simulan mo sa sarili mo, simulan mo sa pamilya mo, dahil walang kapuluhan ang dakwa na hindi nabubuo ang Jamaah. Ito'y kagaya lamang sa mangingisda na mimingwit, pero ibinabalik din niya yung kanyang mga nabingwit doon sa tubig. Hindi naman yan nilagay sa kanyang basket. Ang mas malala pa sa panahon natin sa ngayon, sa larangan ng dakwa at mga dakwa center, yung ginagawa ng karamihan sa mga dakwa center, tila yata sila ay sumusunod sa likaw na akida ng siktang Karamiya. Iwan ko sa inyo, baka mayroong ideya ang iba sa inyo ng siktang Karamiya na naniwala na ang iman daw ay pagbigkas lamang ng dila. Bigkas lang. Tinakailangan ang gawa at ikhlas. Sa paniwala nilang ito, kahit ang isang tao ay nagsyahada na hindi naman talaga ikhlas, sapat na ang pagsasabi daw ng dila, din magkailangan ng ikhlas. Siya ay tinuturing ng Muslim. Kahit sabihin pa ng taong ito na nagsyahada sa kanila,
Binanggit ko lamang, kalam ko lamang ng pakitang tao, kahit sinabi pa. Sabihin niya ng taong ito, hindi taos puso ang pagbabanggit ko. Dahil wala naman talaga akong hangaring pumasok sa Islam. Ang turing pa rin nila sa ganitong tao ay isa ng Muslim kasi binanggit daw ang syahada. Para bang ang tingin nila sa syahada ay parang magic. Magic na kapag binanggit mo, kapag binigas ito ng isang tao, otomatikong maging Muslim kahit walang planong mag-Muslim, walang planong sumunod sa aral ng Islam. Ang masaklap ang mga pasyahada na napapanood natin, siguro bawat isa sa inyo nakakapanood sa mga video na ina-upload sa Facebook o kaya nababalitaan natin. Ang maramihan, daan-daan at ang iba nga ay laksa-laksa na sabay-sabay na nagsasyahada. Hindi po ito totoo at hindi makatotohanan. Sinasabi kong hindi makatotohanan o hindi realistic sapagkat tumanda na ako sa larangan ng da'wa magsimula pa noong 1980s. Maaaring ang iba sa inyo hindi pa ipinanganak. May mga apo na ako. Nagsimula pa noong 1980s sa Pilipinas hanggang dito sa Saudi. Marami na pa ako napuntahang mga lugar sa Pinas at maging mga kumpanya dito sa Saudi na daan-daang Pinoy ang nagmo-Muslim pero matapos ang pasyahada, wala talaga akong mahagilap kahit isa na aamin na siya ay nag-Muslim nga. Para silang mga naglahong bula sa hangin. Ang problema, marami kasing mga gimmick, sasabi nating gimmick sa mga pasyahada ng mga daaya maging sa Pilipinas. Lalong-lalo dito ng mga Arabo mismo. Maraming mga gimmick yan para lamang idikta ang pasyahada at napakadali lang naman yan. Kaya naman, sinasabi ko, mga kapatid, na ang mga duat at mga gawain ng mga da'wah center, wala po sa realistikong da'wah. Hindi po realistic. Samantala, ito ang masakit na katotohanan, nakakalungkot. Ang ligaw at nakapagligaw na mga relihiyon ng mga kupar, mga Kristiyano, mga iba't ibang sekta ng mga Kristiyano, lalong-lalo na yung mga non-Catholic, ang mga pamamaraan nila sa pagpapalaganap ng huwad nilang relihiyon ay talagang realistic, makatotohanan. Bigyan ko kayo mga kapatid ng buod at dito natin tatapusin. Bilang buod po, at pahapyaw na kaalaman hinggil sa sinasabi ko na makatotohanan o realistiko ang pagpapalaganap ng mga huwad na relihiyon at sila po ang nagsasabuhay ng matatawag nating jama'i o organisadong paraan na pagpapalaganap ng huwad nilang relihiyon upang ito'y maihambing natin, maikumpara natin sa kasalukuyang kalagayan ng da'wa ng mga Muslim at kapupulutan po natin ng aral ang gawain na ito ng mga kupar. Bakit sinasabi kong kapupulutan ng aral? Sa nakikita niyong aya sa inyong screen, wala din nakaparu ba'duhum awliya o ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Tingnan po natin kung gaano kaorganisado at nagkakaisa ang mga kupar sa pagpapalaganap nila nang akala nila ay totoong relihiyon nila. Tingnan nyo mga kapatid, sa mga simbahan pa lang na ipinapatayo nila sa bawat bayan, halimbawa dyan sa atin, ang layunin ng bawat simbahan na ito na pinapatayo, halimbawa kahit mga relihiyong tinataglang ng Pilipino, halimbawa yung Iglesia ni Cristo, okay, halimbawa mga Seventh Adventist, mga Protestant, United Methodist, Baptist, ang layunin ng pagtatayo ng kanilang mga simbahan ay propagisyon, kumbaga sa atin da'wah, pagpapalaganap ng kanilang paniniwala sa gitna ng mga taong hindi kasapi ng relihiyon nila. Akala ba natin yung mga simbahang ipinatayo nila kasi sa paligid ng simbahan, diyan nakatira ang kanilang mga miyembro na kagaya sa masjid? Hindi. Ngayon kung ihimbang natin, ang pagtatayo naman ng mga masjid, hindi ang layon yung pagpatayo ng masjid. Da'wah. Tingnan nyo, bawat simbahan, ang mga miyembro ay aktibo rin.
sa individual na pagdadakwa, individual na pangangaral ng kanilang huwad na relihiyon. At ito is pamagitan, halimbawa, yung itinayong Iglesia ni Cristo kunyari sa inyong bayan, sa inyo dyan, pati siguro yung mga kapatid nating mga bangsamoro, naranasan ninyo na mayroong makipagkaibigan sa inyo, makipagkaibigan, at ang pagkikipagkaibigan na yon ng Iglesia ni Cristo o kaya ng iba pang mga sekta, Adventist, United Methodist, Baptist, ang layunin ng pagkikipagkaibigan para mahatak yung kanyang kaibigan na dumaluman lang sa kanilang mga tinatawag na mga fellowships, sa kanilang tinatawag na mga Bible expositions, para mahatak man lang. Isa pa, bawat simbahan ay may mga organisasyon. Bawat simbahan yan, may mga organisasyon. Hindi lamang bawat isa sa mga miyembro aktibo yan ng pakikipagkaibigan. Kahit sa mga OFW, lalong-lalo sa mga non-Christian country na mga OFW, kagaya sa mga Arabo, halimbawa sa Korea, sa China, sa Japan, ang mga OFW dyan, maaaring naranasan nila na mayroong makipagkaibigan sa'yo. Tapos, imbitahan ka na dadalo sa isang gathering. Yun pala, ang gathering na yun, akala mo ordinaryong mga party-party lang, yun pala, yun ay mga fellowship. Yun ay mga fellowship. Bawat isa sa mga simbahang itinatayo, may organisasyon ng mga nanay, organisasyon ng mga kabataan, organisasyon ng mga tatay, na kung saan bawat organisasyon nito nakapokus din ang kanilang mga activities sa katulad nila, sa mga kabataan, para sa mga kabataang layunin nila, pakay nila ang kumbinsihin sa kanilang paniniwala. Kapag nagdeklara halimbawa ang pastor, o kaya yung ministro na tinatawag, na magkakaroon tayo ng simposyum. Ito ay simposyum para sa mga hindi kasapi sa kanilang relihiyon. Bawat isa sa miyembro ng simbahan, para bang kahihiyan yan. Kahihiyan na ikaw lang ang dumalo doon sa simposyum, na hindi ka umakay ng kahit nag-iisa man lang na kaibigan mo o kaya kamag-anak mo na hindi kasapi sa parihong pananampalataya. Ayan, kung ating ihambayin sa mga masjid, mayroon ba tayong ganitong organisasyon na organisado ang kanilang mga gawain, sila'y nagkakaisa? Bagos sa mga ginagawang mga simposyum ng mga Islamic simposyum, karamihan ang mga dumadalo, mga Muslim lang. Hindi malang inaakay yung kanilang mga kaibigan. Bagos, maaaring alam ninyo na may mga simbahan na ipinapatayo ng iba't ibang mga relihiyon na kung saan may kalakip po ng mga eskwelahan na ipinapatayo. Kalakip nila itong business. Kung ang simbahang ito ay nasa bayan, halimbawa, maaaring hanggang high school ang kalakip na school na kanilang ipinapatayo. At kung ito naman ay sa malaking city, maaaring ang ipapatayong eskwelahan ay mayroon ng kolehiyo o kaya university. At alam naman natin, kunyari, kung sino sa inyo nag-aaral halimbawa sa mga private school na pinatayo ng mga simbahan, high school man yan, kolehiyo man yan, kunyari nag-aaral ka sa San Beda College, sa Philippine Christian University, o kaya sa PCU, yeah, okay? Kahit anong kurso ang kukunin mo, kahit yung bagong tatag ng Pilipino na nagkaangking propeta, nagtatag ng New Era College. Kunyari, nag-aaral ka sa New Era College. Nag-aaral ka kunyari sa San Beda. Nag-aaral ka kunyari sa Philippine Christian University. Kahit anong kurso, kagraduate ka ba kung hindi mo kukunin ang subject na theology? Kaya marami sa mga hindi kaanib sa kanilang relihiyon, hindi pa nga nag-graduate ng kanyang kurso, nag-convert na sa kanilang relihiyon. Siyempre, dagdag pa dito, yung mga ipinatatayo nilang mga hospital na pag-aari din ng simbahan. At ang mga doktor sa mga hospital na ito, hindi mga ordinaryong mga doktor yan, sila ay mga missionaries. Mayroon sila mga ginagawa na mga medical mission. Sa mga medical mission na ginagawa nila, ang layunin dyan para makuha ang simpatiya ng tao.
sa mga professor ng mga universities na ito na pinatayo ng simbahan, mga missionaries yan, ang masakla, yung mga ulama natin kapag ka nag-graduate kunyari sa mga Islamic university, kaya bang makapagpatayo ng mga universities na yan? Kaya ba nilang maging professor sa iba't ibang mga faculty ng university? Hindi. Kasi 100% purely Islamic lang ang pinag-aralan. Samantalang ang mga pare, ang mga madre, mga pastor at mga ministro, bago yan pumasok sa tinatawag na College of Evangelical Ministry, kailangan may natapos muna yan na kahit anong kurso. Kahit anong kurso. Ang ministro na yan, o kaya ang isang pastor na yan, kahit hindi yan magpastor sa simbahan, mayroong profesyon yan. Kaya naman mga kapatid, sa realidad na kalagayan ng mga huwad peke na relihiyon, ay makikita natin ng malinaw ang sinabi ni Allah na sila ay nagkakaisa dito sa aya na ito, organisado sa kanilang papapalaganap ng kanilang kabulaanan. Kung tatanungin mo ang isang Katoliko, kung sino ang pangkalahatan nilang pinuno, alam nila yan. Kung tanungin mo ang mga iglesia ni Kristo, sino ang pangkalahatan nilang pinuno sa buong mundo, alam nila yan kung sino ang nag-isang tao na yon. Sino ang pangkalahatang pinuno nila sa isang bansa, alam nila yan. Kunyari sa Pilipinas, sino sa bawat probinsya, sino sa bawat bayan. Ngayon, ang tanong, ang pagtatatag ba ng samahan o jama'a na may kinikilalang isang pinuno na kinikilala na kagaya sa mga huwad na reliyong ito na aking binanggit, ito ba'y wala sa Islam? Balikan natin mga kapatid, pansinin natin ang aya na inyong nakikita sa inyong screen. Ang salin, ang mga kupara ay katangkilik ng isa't isa sa kanila. Kung hindi ninyo gagawin ito, ay may mangyayaring isang sigalot sa lupa. Kung hindi ninyo gagayahin ang kanilang pagkakaisa, ang organisado nilang mga gawain, ay lalaganap ang sigalot sa lupa, fitna, at isang malaking kasiraan o katiwalian. At ito na ngayon ang fitna na malaking kasiraang dumapo sa mga Muslim sa buong mundo. Ang mga Muslim hamak, walang karangalan, pinapanood na lamang ng mga Muslim ang mga kapatid nilang pinagpapaslang sa iba't ibang bansa na parang ang kanilang buhay walang halaga, para silang mga walang karapatan. Mabuti pa ang mga hayop may mga karapatan. Mabuti pa yung isang puting na nahulog doon sa kanal, mayroong kompletong team ng mga bumbiro para isalba. Pero ang mga Muslim para bang libo-libo pinagpapaslang, walang karapatan, mas mahalaga pa ang hayop. Muli mga kapatid, gusto ko pagdiinan kung loobin ni Allah subhanahu wa ta'ala, babahagi ko po ang paksang ang kahalagahan ng jama'a sa pagdadawas sa Islam. Ito po'y kadugtong ng paksang ito na tinalakay natin, at sa paksang ito matatalakay natin ang realistikong da'wa upang makamtan ang mga layunin ng da'wa. Okay, hanggang dito lang mga kapatid. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kung mayroon po kayong katanungan, siguro kung mayroon pa tayong oras, pwede nating buksan ang katanungan mga kapatid. Okay mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tulog yata lahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po Ustad. Masya Allah, tabarakallah. Napakagandang topik ko na binahagi niyo sa amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Pidunya wala kira wa barakallahu fik ya Ustad. Napakagandang topik ko na binahagi sa amin. Maraming salamat sa oras niyong inilaan sa amin. Isang karangalan ito sa amin na way dagdag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ninyong kabutihan kasama niyong pamilya, mga mahal sa buhay. Allahumma amin. Ganun malawan kanawa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din kami ng tagapakinig sa mga oras na ito. Allahumma amin. Ya Ustad, tumatanggap
po kayo ng ilang katanungan po, Inshallah. clarification, inshallah. Inshallah, kung mayroong tanong dyan, kung okay lang sa inyo, libre naman ako ngayon. Ang mga akawas, kung mayroon po kayong katanungan, no, maaari po kayong mag-raise ng hand. Tayo tawagin yung pangalan or i-type nyo lang sa comment section. Ang hindi po makapagsalita, hayaan natin magbasa. Inshallah. Mga akawats, kung sino pong may katanungan, Libre ako ngayon mga kapatid. Pwede kayo magtanong. dialysis, Kung alam ko ang kasagutan, sasagutin ko. Kung hindi ko alam, ang tumpak na sagot daw dyan ay la adri assignment. Mag-research tayo, magtanong sa mga maalam. O mga kapatid, baka mayroon kayong mga paglilinaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may parang may ano lang ako sa topic. Parang medyo may gusto ko lang maliwanagan baga. Kasi 'di ba kasi sa mga nagdadawa, sa mga daiya is ini-study ang Bible para maituwid ba yung kamalian nilang pananaw sa kanilang relihiyon. Ano ang yung, Kasi meron kasing mga talata sa Quran. ano yung katanungan mo Merong doon, mga sister? talata sa Quran na baga kasi hindi takin lang naman hindi ko naman nakitaan ng mali ang mga ginagawa nila kasi nga para din maituwid yung mga pananaw ng mga kapatid nating mga Kristiyano. Okay. Nakuha ko yung punto ng katanungan mo. Hindi ko naman sinasabi na mali ang paggamit ng Bible. Kaya sinabi ko kanina, kung ang topic na tinalakay mo kunyari sa mga tagapakinig mo, ang mga quotations ay sa Biblia, hindi naman natin ipinagbabawal yun. Wala namang problema hanggat hindi sumalungat sa katuruan ng Islam. Natural, kung ang mga quotations mo ay Biblia, natural ang mga Kristiyano rin ay magtatanong, maaari batay din sa Biblia, doon sa mga nag-aral ng Biblia. Ang sinasabi ko lang, ang realidad na kalagayan ng da'wa, hindi kinakailangang gagamit ka ng Biblia kasi ang karamihan naman talaga sa mga Kristiyano sa pangalan, may kasabihan nga sila na mga Kristiyano daw, kung tutusin, siguro lahat ng mga relihiyon, tinatawag daw na mga kibiil. Alam niyo ibig sabihin ng kibiil? Nakapasok lang ng simbahan, nang ikinasal, pangalawang pasok, binyag, last na pasok, libing. Karamihan sa mga Kristiyano, walang alam sa kanilang paniniwala mismo bilang Kristiyano. Walang alam sa Christianity. Hindi rin nagbabasa ng Biblia. Kaya sinabi ko kanina, kung nangangaral tayo ng patungkol lang sa Islam, hindi gagamit o hindi magkukot sa Biblia, halos imposible na magtatanong ang Kristiyano batay din sa Biblia. Pero hindi ko sinasabing mali ang paggamit ng Biblia. Kasi ang pagdadawa daw ay bil hikmah. Ang ibig sabihin ng hikmah na sinasali nating karunungan, ang kanyang definition ay an tada'a syai'an munasiban fi makanihil munasib. Ang paglalagay daw ng isang bagay sa angkop nitong kalalagyan. At sinabi din ni Imam Ali radhiyallahu anhu, sabi niya, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kaya kausapin daw natin ang mga tao ayon sa kanilang mentalidad, ayon sa kanilang kakayaran, kung ano ang kanilang ideolohiya. Kunyari, nakikipag-usap ka kunyari sa isang doktor. Maaring kung may kakayanan kang magbigay ng mga halimbawa na konektado sa medisina, angkop yun sa kanyang profesyon. O kaya nakikipag-usap ka kunyari sa isang attorney, magsalita ka patungkol sa batas. Kung kausap mo kunyari ay isang mangingisda, magsalita ka ng tungkol sa pangingisda pero konektado sa iyong paniniwala. Pero kung kausap mo kunyari, Bibleista,
ang kanyang mga katanungan ay tungkol sa mga doktrina ng Christianity at iba't ibang mga religion, gagamit ka rin doon. Kinakailangan ang isang daya ay may kaalaman din doon. Pero hindi talaga kinakailangang magpalalim sa ganung kaalaman. Kung tutusin, ang mga sinaunang mga ulama, kagaya kay Ibn Taymiyyah rahimahullah, mayroon siyang librong Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih. Napakaraming volume siyan at inimprenta sa isang volume lang, summarize. Kung tutusin, yung libro na yan na sinulat noong una pang panahon, sa panahon pa ni Ibn Taymiyyah, ang mga quotations ay Bible. Yan ay paglilinaw kasi sa kung ano ang mga paniniwala ng mga Kristiyano batay sa kanilang Biblia. Kaso nga lang, kung nakakaunawa ka ng Arabic at binasa mo yung libro na yon at ikumpara mo sa makabagong mga Kristiyano sa ngayon, para bang ang mga paniniwala sa panahon ni Ibn Taymiyyah ng mga Kristiyano, wala na. Ang karamihan ay wala na sa kapanahonan natin sa ngayon. Lalong-lalo na mga aktibong mga born again at mga Protestant, wala na. Okay, maraming salamat kapatid na Vivian Abdullah sa iyong katanungan. Ulitin ko, hindi ko sinasabing mali ang paggamit ng Biblia. Mali lang ang mentalidad na sa larangan ng pagdadakwa, kinakailangan daw gumagamit ng Biblia at kailangang balik Islam ang nagdadakwa. Naam, ya Ustad, maliwanag. Okay, karagdagang tanong mga kapatid. Naam po yan, Ustad. Naam po ya Ustad, maliwanag po. At saka kasi, yung pala yun ang ano noon na pag nagdadawa tayo, ibatin natin sa katayuan ng isang taong kakausapin natin. Ganun pala. Yun ang- Ngayon na ano ko. Yun ang sinabi ni Ali bin Abi Talib. Maliwanag po. Kausapin ang tao ayon sa kanilang kaisipan. Pwede man tayo makipag-usap sa mga Kristiyano ayon daw sa kung anong kanilang paniniwala nang hindi na kinakailangang magkukot sa Biblia kung tutusin. Okay, baka mayroon pang karagdagang tanong mga kapatid. Kung wala na, Po, alhamdulillah. Sino sa'yo? Si Ukti Bibian, nagtaas ko ng kamay. okay. Inshallah. Adalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Sige, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa At sa mga barakatuh. akwat. Barakallahu fikum sa napakagandang aral o paalala sa amin sa sandaling ito. Tanong ko lang, Ustad, no? Pag gusto mong magdaawa, ano ba, Ustad, dapat ang uunahin mo? Ano ang uunahin mo na sabihin sa dadawaan Okay. Yung para makonvince sila? maganda ang iyong katanungan. Kung tutusin, kung balikan natin ang ating akida, kung tanungin ko kayo, ano ang pinakamasama na magagawa ng tao na dapat niyang itigil at pagsisihan? Ano ang pinakamalaking kasalanan? Yun ang kasagutan. Kaya, nang binanggit ko kanina sa inyo, Tambal, Ustad. yun, pagtatambal, yung shirk. Kaya nga naman ang propeta, sallallahu alaihi wasallam, nang sinugo niya, pinadala niya si Mu'adh bin Jabal sa Yaman para magda'wa. Anong inutos niya? Iparating sa tao ang La ilaha illallah. Kahit anong mga topic ang pwede mong gawing topic, konektado palagi sa La ilaha illallah. Halimbawa, nagsasalita ka tungkol sa pagmamahal, paggalang at pagsunod ng mga Muslim kay Jesus Christ. I-connecta mo ngayon doon sa La ilaha illallah at ano ang ating paniniwala sa Kanya. Ano man ang topic na ating iparating sa tao, konektado pa rin doon sa La ilaha illallah. Bakit? Kasi kahit doon sa Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar na ating sinabi kanina, ang anak mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, nag-aangking mga Muslim, pero may mga bisyo at mga kasalanan. O kaya sabihin natin, matitinding mga krimen ang kanilang ginagawa. Ano ang unahin mong iparating sa kanila? May kabuluhan ba na sila ay magreforma
magreforma, iniwan na ang pag-inom ng alak, iniwan ang pagsusugal, ngayon ay naging relihiyoso na, kaso nga lang, napasama sa napakalaking jamaan na ito na ang aral ay salungat sa Islam, ang aral ay kontra sa akida, may mga shirk na ginagawa at mga bid'a. Alin ba ang mas malaking kasalanan? Ang pag-inom ng alak kunyari o kaya pagtatambal? Alam natin, ang pagtatambal ang pinakamalaking kasalanan. Kaya maging sa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kung mareforma mo man ang isang tao sa mga bisyo at kasalanan, sikapin din natin na mapaniwala siya sa nag-iisang tunay na Diyos at iwasan niya ang mga shirk na ito. Nagreforma nga, maraming mga tao, mga Muslim na nagreforma, naging relihiyoso. Dati ay ang iba pa nga ay mga adik-adik, hindi nagsasala. Naging relihiyoso nga, pero mga bid'a naman at shirk ang kanilang ginagawa. Alin ba ang mas malaking kasalanan? Relihiyoso siya ngayon o nung pasaway dati? Mas magaan pa yung pasaway niyang ginagawa dati at mga bisyo kaysa sa pagiging relihiyoso niya. Gayon din naman sa mga kupar. Sa mga kupar, walang kabuluhan na may parating natin sa kanila kung ano yung mga kabutihan, ang mga magandang asal sa Islam. Walang kabuluhan yun hanggat hindi natin sila napaniwala sa tawhid. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang hadith niya patungkol sa the best na dhikr doon sa Arafah. Ang the best daw na dhikr ay ang pagbabanggit ng la ilaha illallah, kasi ito ang sinabit ipinangaral ng nauna pang mga propeta sa kanya. Kaya magsimula tayo palagi sa la ilaha illallah. Magsimula palagi sa tawhid. Okay mga kapatid, medyo mahaba na yung ating talakayan. May karagdagan pa bang tanong? Ustad, dito sa kalakaran. Siguro last na po to, Ustad, no? May tanong dito sa comment section. Okay, pakibasa. Medyo malabo ang Dyan na, mata ko. Assalamualaikum. Tanong ko lang po, bakit? Tanong ko lang po, ba yun? Bakit po kailangan magdebate pa ang mga tao Muslim na non-Muslim at isa lang naman ang God natin? Bakit kailangan magtalo po? Syukran po, Ustad. Okay. Ano kung bakit? Yung katanungan mo, unang-una, kasi naturalisa ng tao ang pakikipagdebate. Binanggit yan sa Quran. Lahat ng mga propeta ay nakipagdebate. Ya Nuh, akta kadjidala na. Lahat ng mga propeta daw ay nakipagdebate. Maging sa Quran, wajahidhum bihi, wajadilhum billati hiya ahsan. Ang aya, pautos, jadilhum, makipag-debate ka sa kanila kasi natural yun sa tao. At hindi lang, ang pakipag-debate, isa lamang yan sa mga strategies ng da'wah. At ang salita sa pangkalahatan o pagde-deliver ng salita, isa lang sa napakaraming mga pamamaraan ng da'wah. Bagkus ang salita, kung tutuusin, pinakamahina siya. Marami pang mga strategies ng da'wah na talagang epektibo at malakas. Realistic siya. Ang problema sa panahon natin sa ngayon, ang mga Islamic Center at mga duat wala sa sinabi ko kanina, realistikong pagdadawa. At inshallah siguro sa sinabi ko kanina na maaring kung mabigyan man ninyo ako ng pagkataon pagkatapos ng ilang buwan na matalakay ko sa inyo yung kahalagahan ng jama'ah sa pagdadawa ng Islam. Doon natin matatalakay yung realistic na pagdadawa batay sa ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit ko kanina, nakakalungkot, ang sumusunod ay ang mga ligaw na mga grupo. Okay mga kapatid? Barakallahu fik ya Ustad. Sa kalakairan po sa pagtugon ng kanilang mga katanungan, naway malinaw sa inyo mga kawats ang kasagutan ng ating butihing Ustad. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan po Ustad.
Salman, marami pong salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Naway gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dunya wal akhirah. Allahumma amin. Wa barakallahu fikum mga kapatid. Makukuhan sa pananampalatayang Islam. Nawa po ay maisabuhay natin ang mga nalalaman natin sa ating butihing ustad at naway madagdagan pa ang ating kaalaman patungkol sa reliyong Islam. At naway gantimpalaan din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pagsasiliksik ng kaalaman. Allahumma amin. Magkita-kita po tayo ulit bukas mga kapatid, kaibigan sa pananampalatayang Islam, sa panibagong hadara inshallah. Ay ustad, kung pwede kayo na po ang magsarado ng ating programa sa pamagitan ng Kaparatul Majlis sa pagdudua at pagkatapos nating programa po. Okay, banggitin lang natin, mga Assalamualaikum kapatid. warahmatullahi wabarakatuh. Banggitin lang natin, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli mga kapatid, mag-out na ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh po. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Bumaba